Umalma si Angeline Gorens, dating partner ni Buboy Villar, matapos ang naging interview ni Buboy sa Fast Talk with Boy Abunda. Sa naging panayam ni Buboy, mariin itong pinapulaanan ang sinabi ni Angeline na sinasaktan umano siya ng aktor. Ayon kay Buboy, hindi umano niya ito magagawa. Base pa din sa aktor ay alam umano nilang dalawa ni Angeline Gorens kung ano o sino ang totoong dahilan kung bakit may pasa ito. Walang sinabing mga detalye si Buboy kaugnay sa pagkakaroon ng pasa ni Angeline. Dahil para sa aktor, hindi na umano dapat pang malaman ng publiko ang dahilan. Dahil anya, sa kanila lang na lang daw ito ni Angeline Gorens. Tuboy, pananakal, panununtok, kayang gawin yun. Hindi ko po magagawa sa kanya yun. Nagpapadede siya ng anak namin. Nakikita ko yun. Sasakalin ko po siya, Tuboy. Or meron pa po siya nabasa ko na tinutukan ko daw po siya ng kutsilyo. Sa pagtutok ng kutsilyo, pananakit. Nakita ko yung mga pasa sa screenshot. Ang hirap nito, Tito Boy, na parang sabihin in public sa problema. Kasi hindi po talaga galing sa akin, Tito Boy. Hindi ko maisabi ito sa public. Alang-alang lang din po sa mga anak ko. Which is, alam ko na alam din ni Angeline kung ano yung pinagdadaanan niya. At alam niya kung saan galing talaga yung pasa na yun. At hindi po galing sa akin yun. Ni kahit kailan, hindi pumasok sa isipan ko po na ilagay ang aking mga kamay sa kanya. Or saktan siya, hindi ko po gagawin yun. Napakalabo. Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. At may respeto ko sa kanya. Minahal ko po siya. Hindi ko po gagawin sa kanya yun. Ni kailan? Ni kailan. Noong kayo magkasama pa ni Angeline? Yes po. Hindi mo pinagbuhatan ng kamay ni Hindi ko po siya pinagbuhatan. Hindi totoo na sinakal mo siya totoo. Habang siya nagpapadede sa baby? Wala kang kinalaman doon sa mga pasa na sinasabi niya? Yes po. Wala po akong kinalaman. Hindi ko na lang po talaga masabi in public. Which is, meron nga po siyang mga messages doon na nagsasabi siya, nangingi siya ng tulong sa kapatid niya. Which is... You're talking about the screenshot? Yes po. Which is, Tito Boy, yung nangyari na sa aming dalawa lang po. Kami lang po dalawa talaga nakakaalam na hindi ko na po pwedeng sabihin in public kung ano po yung pinakarason. Dahil sa ginawang pagtanggi ng aktor ay tila pinalalabas nito na sinungaling si Angeline Gorens. Kaya naman sa panibagong post ni Angeline, sinabi nitong baka nakakalimot na umano si Buboy na sinasaktan siya ng aktor lalo na umano kung walang marijuana. Ayon kay Angeline Gorens, noong panahon na sila pa ay natatakot umano siya sa posibleng mangyari sa aktor dahil ang dating Pangulong Duterte pa ang presidente noon. Buboy Villar, 1 week ka nag-practice ng script? Ginagawa mo pa akong sinungaling at baliw. Nakakalimutan mo na bang sinasaktan mo ko lalo pag wala kang marijuana? Galit na galit ka at wala ka sa ayos. Pag wala kang ganon, nag-aaway tayo kasi panahon ni Duterte. Natatakot ako na matukhang ka. Deny mo ha? Maging ang sinabi ni Buboy na umano'y nagsusustento siya sa kanyang mga anak 2 beses sa isang buwan at nagkakalaga ito ng 120,000 per month ay hindi rin pinaligtas ni Angeline. Ayon dito, maglabas umano muna ang aktor ng proof na nagbibigay nga siya ng 120,000 per month na sustento para sa kanilang 2 anak. Napaka-sinungaling mo, kailan ka nagbigay ng 120,000? Gusto ko i-comment mo dito or i-post mo yung proof mo nagbigay ka ng 120,000 na sustento. 10th at 25th ng month, sabi mo tag 60k. Binibigay mong sustento at nagkakahalagang 120,000, sabi mo yan sa interview. Malinaw na malinaw. Bakit hindi mo na rin i-mention na 1.5 year, 0 pesos binigay mo at napakarami mong utang sa mama ko na sinasabi mo babayaran mo pero di na pinabayad sa'yo? Nagmumukha kaming pera sa'yo, kapal ng mukha mo. My goodness.
Bago po mabawasan ito, boy, gusto ko lang po linawin. Okay. Bago po muna mabawasan itong sustento ko, nagbibigay po ako dito, boy, ng 60K. Again, I'm sorry. Nagbibigay po ako ng 60K. Ang nababasa namin ay 25,000. Ito na po yung nagbago na. Okay. Nagbago na po kasi. So, ang sustento mo noong simula ay 60,000 pesos. And then, 10 and 25. At aminado ako dito, boy, na 30-30 ang bigay mo. sa isang buwan po, if I'm not wrong, 120. Okay. So, ibig sabihin, noong nagsusustento ka sa umpisa, 60,000 Opo. adjust. I mean, Yes po. every 10th. Opo. And then another 60,000 Sa 25. 25th. Okay, so 120,000 isang buwan. Yes. What happened? Ito yan, Tito Boy. Hindi po ako perfect dyan sa pagbibigay talaga ng sustento. Kasi po, bilang isang artista, hindi naman po ako palagi merong regular. Alam din po ng mga ibang katrabaho. Sandali lang, Bubay, bago natin patuloy. Itong amount na ito, itong 60, itong 120,000 a month, agreement nyo ito? Wala po. Wala po itong legal. Kumbaga, ito po yung napag-usapan. Napag-usapan nyo lamang ito Yun po yung gusto ni Angeline. Yun ang gusto ni Angeline. Yun po yung gusto ni At Angeline. ibinigay mo ito dahil kaya mo. Opo. Kinakaya po, Tito. Kinakaya. Kinakaya ko. Kasi sabi ko nga dito, boy, sa sahod ko, hindi naman po ako nakakaipon ng ganun. Kasi sumahod po ako ng 70. 60 po may bibigay ko. O minsan po sumahod po ako ng 30, Tito Boy. Pinapangutang ko po yun, Tito Boy. Para mabuo ko po yung 60 na yun. Minsan, Tito Boy, nagkukulang po talaga ako. Kasi minsan talo po talaga sa trabaho. Nabibigay ko lang po talaga. Sabi ko, ma'am, pagpasensya nyo na po, naipon ko lang po talaga. Ma'am ni Angeline. Ma'am, ma'am, pasensya na po, ang naipon ko lang po talaga ay 45. So, doon po nag-range 45, 60. Okay. Buboy, para klaro muli sa aming mga nagbabasa at para sa mga taong interesado dito sa kasong ito, gaano katagal na nagbibigay ka ng ganitong klaseng sustento? Simula po naghiwalay kami, Tuboy. Hanggang Bago po kami pumunta ng Fauci. mga kailan yun? Last year po ito. Last year, 2024? Matagal, basta 8 years. Matagal na po. So mula nung naghiwalay kayo, hanggang 2024, Apo. yun yung goal Goal ko na po. maibigay. Apo. At tinatanggap mo na hindi laging nakukumpleto mo yung 124. At for the record din po, Tito Boy, dumaan po tayo sa pandemic din po, di ba po? Okay. Yung ipon ko na lang din po, parang pinagkakasya ko lang din po yung mga ipon ko na maibigay din po sa mga anak ko. Okay, nag-mention